Inaakala ng pamilya ni Honey na away bata sa isang hotel sa Quezon City. May mas malagim palang pinag-ugatan. Si Honey, pinilit daw ng grupo na ibugaw sa isang matandang lalaki. Kaya daw po nila ako ginanon. Para po may pang-ambag po ako sa room. Ako po hindi po makakapagbigay kasi wala akong pera, wala po pa akong trabaho. Nang tumanggi siyang maging alay, dito na raw siya sinaktan ng grupo. Yung andun na po yung matanda, parang umayaw po ako kasi hindi ko masisigura yun. Ayoko naman pong umantong sa ganun na bababuyin ko po yung sarili ko para po sa pera. Ikinuwento ni Honey at ng kanyang inang si Tess sa resibo ang sistema ng grupong nambubugaw umano sa mga menor. May nagtatakpan po sila na 1 week pa lang daw po sila andun. Nang bisitahin ni Tess ang hotel May 23 nitong taon, nakita niyang buhay na buhay ang roof deck ng hotel tuwing gabi. Dito pa lang, tinetable na raw ng mga customer ang mga babae, kabilang na ang mga menor de edad. Sa paglalim ng gabi, dito na raw nangyayari ang pang-aabuso sa mga menor sa kani-kanilang kwarto. Papariwara talaga yung buhay nila eh. Kasi yung mga bugaw nagkakapera, tapos yung mga binubugaw, siguro, syempre may mga ano yun ma'am, commission yung mga yun. Hindi pwedeng wala yun ma'am. Ang naranasan ni Honey sa kamay ng grupo, nagdulot daw ng matinding pangamba sa buong pamilya. At sakit ng ganun para mangyari sa kanya ma'am, bata pa siya, malaki pa yung chance niya para maging maayos yung buhay niya. Kaya habang maaga, ginagawa na lang namin ang paraan ma'am. Hiling nila Honey, bukod sa mapanagot ang mga bumugbog sa anak, matulungan din daw sana ang iba pang mga menor na mailigtas mula sa pang-abuso ng mga bugaw. Hanggat hindi ko na nakakamit po yung hustisya ma'am, hindi pa rin ako mapalagay talaga na isang araw baka makita nila yung anak ko sa labas, banatan nila ulit or ibugaw nila. Gusto ko rin talaga, hindi ko lang din naman inisip yung anak ko ma'am, kundi yung ibang kabataan talaga na nangyayari sa kanila yung ganun. Sigaw din ng pamilya, maipasara na ang lugar na nagiging itsaraw ng karahasan sa mga kabataan. Yung mga hotel or apartel na yan ma'am, basta lang sila kumita, okay lang. Hindi nila iniisip na sisira na yung mga kinabukasan ng mga kabataan pumapasok doon. May 26, 2025, sinamakan ng resibo ang mag-ina sa Philippine National Police, Women and Children Protection Center o PNP WCPC para formal lang magsampa ng reklamo. Sa patuloy na pag-iimbestiga ng PNP WCPC sa reklamo ng dalagita, napag-alamang dalawang suspect na pala ang nahuli sa isang entrapment operation noong May 9 nitong taon. Ang isa sa kanila ang mismong nag-video at tumyempo pa ng tadyak kay Honey noong May 4, 2025. Sinampahan sila ng mga kasong paglabag sa RA 9208 o Trafficking in Persons Act at RA 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Nalaman namin na may mga establishment pala dito sa Manila na kailangan kaming bisitahin dahil may mga naabusong bata. Kasabay din nun, merong kaming nakuhang information through sa resibo na may isang bata naman na lumapit sa kanila para magbigay ng information na siya ay binubugbog at binubugaw sa isang establishment. Ayon sa investigasyon ng PNP, Women and Children Protection Center, halos magkakalapit ang mga lugar kung saan nagkakaroon ng pambubugaw sa mga menor na nauuwi sa sexual abuse. Dito sa hotel na ito, nahuli o naaresto yung dalawang nakapiit sa Campo Crame ngayon. Ito rin ang establishmentong una nang pinasok ng mga otoridad doon para makapagsagawa ng kaparehong rescue operation. Isang araw bago ang itinakdang rescue operation sa Laturang Hotel, June 17, 2025, kasama ang PNP WCPC, Luzon Field Unit o LFU at ang resibo. Inikutan ng mga operatiba ang itinuturong hotel ni Honey. Tapos lagi niya mga pwesto ngayon pinupag lagi niya. Habang ang isa pang grupo na naging police assets ng PNP WCPC, pinuntahan na rin ang isa sa mga handler
Nang makumpirma ng mga operatiba ang impormasyon na may iba pang mga kabataan sa loob ng hotel kung saan nabugbog si Honey, wala na silang inaksayang oras. Sa pinagsanib na puwersa ng PNP, WCPC, LFU, Social Services Development Department, Business Permits and Licensing Department of BPLD ng Quezon City, on ang resibo. Pakay ng mga otoridad na magsagawa ng isang malawakang rescue operation. Rescue lang tayo. Kailangan may personal knowledge siya for the culture of the establishment. Nang makarating ang mga police assets sa lugar, pumwesto na rin ang isa pang grupo ng PNP WCPC na magre-rescue sa mga menor de edad. Sa paligid na siguro, mag-text kayo na lang. Ilang minuto pa lumipas, may sumama ng menor de edad sa isa sa mga operatiba. Pero pagpasok ng hotel lobby, kapansin-pansing walang sumita na kahit isang staff ng hotel. Umakyat din ang mga operatiba sa roof deck. Positive! Kitang-kita ang mga kabataang naninigarilyo at nagiinom. Sa kudyat ng mga police assets sa rescue team, pinasok na ng PNP WCPC ang hotel kasama ang mga social worker. May hiniing ka ba, sumbong o reklamo? Inaapi o inaagrabyado? May kakanta Kristo, tulog na, tindig ka. May solusyon. Sa isang kwarto na pinasok ng mga PNP, WCPC at ang BPLD, tila ginawa na itong standby area ng mga kabataang binubugaw umano ng mga handler. Doon sila sa cardboard. Pa-check na namin. Huling pinuntahan ng mga otoridad ang roof deck kung saan ilang kabataan pa ang na-rescue ng PNP WCPC. Nang maihatid na ang mga biktima sa sasakyan, dito na binalikan ng PNP WCPC at ng BPLD ang manager ng hotel. Hindi naman tinatanong sa inyo. Dito kasi ang sa Hindi sa mga. Sa nakakalibig mo. Sabi ka. Kung hindi mo nakakala tayo sa iyo. Mag-ulit tayo na dyan. Babati mami ko ng bata. Isang kwarto doon. Parang bahay na yun. Kung umaalis mo ngayon, hindi mo nakakalata. Kasi yan ay nakarating lang sa amin. Alam ko sila lumapit sa GMS. Sabi, marami na nakakala. Matapos ang sunod-sunod na mga tanong, wala nang naisagot ang nagpakilalang bisor ng hotel. Dinala ang 19 na kabataang na-rescue ng mga pulis at mga social worker sa tanggapan ng PNP WCPC. Sasailalim sila sa medical examinations at daraan din sila sa evaluation process para matukoy ang iba pang hinahanap ng mga suspect o bugaw. So 24 na victims actually, magkakahalong bata at legal age. Pag lumabas dun sa interview ng mga bata o dun sa aming pangpananaliksik na merong na-violate o may nag-violate sa mga tao ng hotel, sasampahan namin ng kaso. Sa pakikipagtulungan ng BPLD ng Quezon City, nito lamang June 19, 2025, tuluyan ang ipinasara ng BPLD ang nasabing hotel. Naipasara na rin nila ang isa pang apartel na naunang inireklamo ngayong taon. Kasi in our revenue code, you must remember that a mayor's permit is a privilege. So anytime kapag hindi na maganda yung business practice mo at kapag nako-compromise na yung public safety, and in this case, nagkakaroon ng nagiging pugad siya ng sinasabing child trafficking and prostitution, bawal po yan. Habang buhay na magmamarka sa bata ang anumang uri ng pananamantala at karahasan. Kaya para sa sino mang mapatunayan na umaabuso sa kanilang kamusmusan, nariyan ang batas para mapanagot kayo sa inyong mga kasalanan.